dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What God Doesn't Usually Do. Marami pong nagagawa ang Panginoon, pero meron siyang pinipiling hindi gawin. By choice, there are things that God does not do, and it would be perilous, counterproductive, even out of place to abandon its enterprise to God if God wants us, people, human beings, to be the ones to take care of such things. Marami po mga bagay na ginagawa para sa atin ng Diyos, pero merong bagay na dapat tayo ang gumawa. Ang pag-aaral po natin, what God doesn't usually do, kung ano mga hindi ginagawa ng Diyos. Panginoon, salamat po sapagkat kayo'y Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang maghari sa aming puso. Kayo po ang maghari sa bulwagang ito. May your peace reign in our hearts. Forgive us our sins. Cleanse us from all our iniquities. Speak to your people. May you silence us, O God, and may we be still before your presence so we may hear your voice. Protect us from all evil men and evil spirits that may have malicious plans against us, against this assembly. And may you also protect our loved ones who are out of sight right now. Nawa ang inyo pong kapayapaan ang magbigay sa amin, Panginoon, ng linaw ng pag-iisip. Lumakad kayo sa aming kalagitnaan, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng inyong pagpapala. Yan po ang aming inaasam at hinihingi sa inyo. Be the speaker, O God. Use your servant only as your footstool. Glorify yourself. Lift us up to better understanding of you. Let your will be done. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. What God doesn't do. First of all, what is the scope of God's power? Hanggang saan nga ba't ano ang hangganan ng kapangyarihan ng Diyos? Of course, as the Bible tells us, the scope of God's power is limitless. Walang hangganan ang kapangyarihan ng Diyos. Kinausap niya si Job, sabi niya sa chapter 41, verse 11, Who has claim against me that I must pay? Everything under heaven belongs to me. And Job chapters 38 up to 41 is a long discourse that details God's power over all of creation. So what is the scope of God's power? God created everything. Ang lahat-lahat ay likha ng Diyos. Psalm 24 verse 1, The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Yan daw ang sinasabi. Ang buong daigdig at ang lahat ng laman nito ay sa Panginoon. Isaiah 42 verse 5, this is what God the Lord says. He created the heavens and stretched them out, spread out the earth and all that comes out of it, gives breath to its people and life to those who walk on it. Kaya hindi maiiwasan, hindi matatakasan, hindi masusukat ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa Kanya galing ang lahat at Siya ang may hawak ng lahat. God created not only everything, but also everyone, very specially. Isaiah 45:12, It is I who made the earth and created mankind upon it. So ang Diyos ang lumikha ng tao. God sustains, God controls everything and all powers and all processes in creation. Wala pong umaandar na sistema, law of nature, power of all created beings and things that did not come from God, that was not designed by God, and it is not under God's control. Psalm 8:3, When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. So what a consideration and realization.
Colossians 1:17, He is before all things, and in Him all things hold together. Referring to the Lord Jesus, the physical manifestation of God, the human revelation of the divine God. He is before all things. Hindi lang ibig sabihin na before in terms of time, but before in terms of position, in front of, above everything. At siya ang humahawak ng lahat, kahit ng atomic power, ng energy, ng gravity, all the, what you might call, laws of nature. So this is the scope of God's power. It is limitless. What about the exercise of God's power? First of all, it is by God's nature that He will exercise His power. God's power is, by His nature, there and always there. Psalm 66 verse 7, He rules forever by His power. But the exercise of God's power is also by God's choice. Romans 9:22, what if God chooses to show His wrath and make His power known? So God can choose to show the power of His wrath or the power of His love, the power of His care or the power of His discipline. God is the choice. Which aspect, which facet of that power He would show. Kaya para rin tayong mga magulang na may kapangyarihan sa ating mga anak, pwede rin tayong pumili kung tayo ba ay magpapakita ng pagsik o ng affection. Magpapakita ba tayo ngayon ng pamalo o ng mag-aabot ba tayo ng tinapay sa ating anak? It's a choice. And the central point of what we're trying to discuss today is that God has chosen not to control man. When we say man, we don't mean male, we mean man and woman. As in Tagalog, tao na walang gender reference. Ganun man ang kapangyarihan ng Diyos, pinili niya na hindi niya gawing robot ang tao. Hindi niya kontrolin ang utak ng tao at hindi niya paikutin na parang isa lamang na makina. God gave and God gives man free will. Free choice. Yan ang pinagkaiba ng tao sa lahat ng nilalang ng Diyos. Binigyan tayo ng laya na pumili kung ano ang gusto nating puntahan, gawin, kaya labag sa paglikha ng Diyos na ang tao ay hindi malaya. Kaya hindi dapat natin sinusuppress, kinokontrol ang tao dahil lang may kapangyarihan tayo sa Kanya. Hindi lang kung ikaw ang magulang, kokontrolin mo na ang iyong mga anak na parang wala silang sariling kalooban. Hindi lang kung ikaw ang husband, kokontrolin mo ang iyong wife na parang dahil ikaw ang head of the family ay wala na siyang utak para sa kanyang sarili. Hindi kung ikaw ang may kapangyarihan at nagbibigay ng pera, ikaw ang magpapaandar ng lahat at aalisan mo ng laya ang iyong kapwa na mag-isip. Ang Diyos nga na lumikha ng langit at lupa at nagbibigay ng lahat-lahat ay piniling hindi tayo kontrolin. Kaya labag sa disenyo ng Diyos para sa tao ang pagkontrol. Genesis 3:3, God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. So here is Eve quoting the Lord. May addition pa, you must not touch it. Pero ang binigay ng Panginoon, instruction sa kanila, pwede niyong kainin ang lahat ng bunga, ng lahat ng puno, liban lang sa isang ito. May choice. Kasi kung wala namang bawal kainin doon, walang choice. Automatic na nagiging masunurin ka dahil wala ka namang pagkakataong hindi sumunod. So there is a choice to obey God or not. But while God gives man free choice, God's sovereignty covers even areas outside of His perfect will for man. Kung binigyan tayo ng Diyos ng bakod, sinabi niyang, diyan ka lang sa bakod, sa loob ng bakod na yan ang maganda para sa iyo, dinisenyo ko ang lahat na maganda para dyan. Pero kahit naman tayo po lumabag sa kalooban ng Diyos at lumabas sa bakod na yon, nandun pa rin sa labas ang Diyos at Diyos pa rin siya doon. Kaya lang hindi na kasing ganda at kasing ayos, kasi hindi na yun ang perfect will niya para sa atin. Pero nandun pa rin siya, kaya kung nadapa ka doon, nagkamali, Diyos ko, ibalik niyo po ako doon sa dati, natutulungan kang ibalik kasi nandun pa rin siya. Parang sinabi mo sa iyong anak na maliit, huwag kang lalabas ng bahay, pero nandun ka rin sa labas. Kung lumabas siya, nandun ka pa rin para iligtas siya kung siya'y mapahamak. Although nagkakaroon siya ng mga damages at sugat dahil hindi siya sumunod,
pero walang lugar na pwedeng puntahan maging yung mga disobedient people na wala pa rin doon ang Diyos. Ganon ang lawak ng kanyang kapangyarihan, pero pinipili niya kung paano niya yon ipatutupad sa atin at kailangan ng ating pagsang-ayon, ang ating pagsunod. Because God gave man free will, God ordained also upon man responsibility and accountability. Kasi sabi niya, pagka ito, kinain mo, itong bawal, ito mangyayari sa iyo, kailangan panagutan mo. Accountable ka, magsusulit, susukatin, sumunod ka ba o hindi, at kung hindi ka sumunod, ito magiging bunga. Pero kung susunod ka, heto naman ang magandang magiging bunga para sa iyo. Pagpili. Genesis 3:17. To Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. But God's will is still God of such a difficult agricultural enterprise. Even though man got out of the free fruits garden, kumain ka kahit anong gusto mo dito, nung lumabas siya dyan, at siya ay nag-agriculture, may mga tinik, may mga dawag, may hirap, Diyos pa rin ay ang nandoon. Kaya lang hindi na yun ang perfect will of God for man, it has now become the permissive will. Pinapayagan na lang niya, pero hindi sana yun ang pinakagusto niya para sa tao, pero Diyos pa rin siya doon. What is our conclusion about all of this that we have been discussing? That God teaches man to be godly. God guides and encourages man unto godliness. God helps and empowers man unto godliness. But God does not impose His will and His power on man's will. God does not bypass man's free will. Tulad mo nang nasabi na iulitin ko lang, wala naman pwedeng puntahan maging ang sumusuway sa Diyos na wala ro ng Diyos, pero merong mga lugar na yun ang pinakaibig ng Diyos para sa kanyang mga anak, at kung susundin lang ang Diyos at doon tayo mananatilit, hindi tayo lalabas doon, yun ang paraiso dapat ng buhay. Pero dahil may mga lumalabas, kaya marami po mga Kristiyano yung tinatawag natin na nagbabackslide, lumalabas doon sa bakod na dapat ay nandun lang tayo sa loob, magkakasakit, mahihirapan, malilito, matatakot, madadamage, magsisisi, magbabagong loob, magpapabalik sa Diyos at aakayin naman Diyos, pabalik mo na naman sa loob ng bakuran ng kanyang proteksyon, ng kanyang pag-ibig at ng kanyang biyaya. Kaya, yun ding mga anak ng Diyos na lumalabas, maganda nga na napapahamak, nagkakasakit, nahihirapan, kasi nag-iisip bumalik. Kasi kung nasarapan lalo, hindi na mag-iisip bumalik yan. Kaya nagiging blessing ang palo ng Diyos. Ang disiplina ng Diyos, blessing yan. Kasi naaalala nating wala tayo sa tamang lugar. So, God does not impose His will upon people, although He can if He likes. But God does not usually change people. And this is the heart of the matter. I have often encountered many people that come to me and say, Pastor, pray for my son. Ask God to change him. I said, what if your son doesn't change? Then it's God's fault that God did not change him. I don't think God changes people. God teaches people. God gives people the direction. God paves the way, opens the door, welcomes people, but He doesn't force people into His kingdom. Kasi po kung ang Diyos ang nagpapabago sa tao, di kasalanan ng Diyos na may hindi nagbago. Kasi siya pala nagpapabago, di hindi nagbago, hindi niya pinagbago, so sino ngayon masisisi? Kaya, napakahalagang maunawaan na hindi marapat ipanalangin sa Diyos na baguhin mo po ang asawa ko, baguhin mo po ang anak ko, baguhin mo po ang kung sino-sino. Pwede natin siguro sabihin, baguhin niyo po ako. God change me. That's possible because this is your will, asking for it, surrendering your will to God's will, then it can happen. But for you to ask God, Lord, impose your will on my husband or on my son and change him, that doesn't seem to fit in God's design. And of course, when you say, God change me, it means that you are willing to obey. Because you, the owner of your will, is asking God to change you. So you must be willing to be changed. Kaya napakahalaga po na nauunawaan natin ito.
baguhin niyo po ako, Panginoon, pero hindi naman yan magic na biglang, ting, nagbago ka. Pag sinabi natin, Lord, change me, you're not asking for a magic wand. Because you're asking God to show you how. That means you will open your eyes and your ears and you will obey God's direction, so you will change. In effect, this is God enabling and empowering, but the human being deciding to receive and practice that enablement and empowerment so that he may be changed. You say, sabi natin, usually God does not change people because God can marshal divine prerogative and God cannot be limited. If God really wants to change you, it's not too hard. But God, as we see in the Bible and as revealed in the way of His dealings with people, God chooses not to change people. Job 42, 1-2, Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. Yes, the Lord can, but the Lord may not. Choice niya yun. So it would and could be unfruitful to ask God to change you or other people. Because we have already mentioned, if the subject you're praying for doesn't change, then could it be God's fault that God did not change him? So what can we do about people that we really pray for? Anong pwede natin gawin para sa mga taong talagang hinahangad nating magbago? We had better do something that may help the subject change his or her mind towards God. Something we can do as human beings, something that God wants us to do, something that God teaches us and enables us to do. Like, give a good testimony and witness. You like people close to you to change towards God? Give a good testimony and witness. Nobody can challenge a good testimony. And a good testimony does not invite debates. Isa pong magandang patotoo, magandang halimbawa, yan ang marapat ating pagpaguran kaysa hingin natin ang hingin sa Diyos sa pagbaguhin ng ating kapwa. Another thing we can do is to create a favorable climate for study, for understanding, and appreciation of God and God's Word. You want people to change? Create situations wherein they will encounter God through you and through other people in whose hearts God rules. Kaya kung tayo po ay nagpapatugtog ng mga makadiyos sa awitin, nagkuko tayo sa scripture, well-timed ha, hindi naman yung lagi na lang meron, kahit na hindi maganda yung timing. And then we allow people to witness the changes happening in us because of our faith, then they may be challenged, they may be inspired to think about changing their own minds too. Kaya ang sabi po ng Panginoon, Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So you see the relationship. You do good, people see the good that you do, they praise God. Not you, but God. That means it's a very good witness that you did not attract the attention to yourself so that you may be praised. But God is praised. Wala po kasing pwede makipagtalo sa isang mabuting ugali, sa isang magandang puso, sa isang malinis na pamumuhay. Hindi yung turo tayo ng turo, daldal tayo ng daldal, tapos nasisilip yung buhay natin. Ang galing-galing mo mag-quote ng verse, sa buhay mo ganito. Paano nga naman may inspire magbago ang ating kapwa? So, it's important that the person is challenged spiritually, emotionally, intellectually to decide to change. Because transformation is man's personal decision. Transformation is man's personal action. You cannot do it for someone else. And as we have already so repeatedly mentioned, God does not do it for people. People have to decide. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world. But may insert the you just for emphasis, but you be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good,
pleasing, and perfect will. Sabi, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbago kayo. At paano kayo magbabago? Baguhin ninyo ang inyong isip, ang inyong pag-iisip, ang paraan ng pag-iisip. At kayo mismo ang makakapagpatunay habang binabago nyo ang paraan ng inyong pag-iisip na tama pala ang kaisipan ng Diyos. Tama pala yung katuruan niya. Kasi paano mo nalalamang masarap ang isang recipe pag natikman mo na? So paano mo nalalamang tama ang Diyos pag nasubukan mo ng sundin? Kaya sabi, ang pasimula ay pagbabago ng isip. Na sa atin namang, sa Tagalog, sinasabi natin, pagbabagong loob. Paghuhunos dili. Pagpapalit ng dili-dili o pag-iisip. At ang lahat po ng pagbabago, nasa isip. It is through our thoughts, through our mind, that we can transcend the limitations of the physical world. That's why change happens in the mind. Your spiritual maturity is dependent upon the level which your mind can reach. The level of understanding of God, the level of unity with God's Spirit is attained in the way we think, not only in the way we act. Because the way we act is only a physical manifestation of what we think and how we think. And many times, the way we act is a false image of what we really think and how we really think, and that is what you call hypocrisy. Because there are many people that can sound so religious and spiritual in their rhetorics, in their studies, in their sermons, in their speeches, but their thoughts are anchored and heavily weighed down, probably by worldliness, or by lust, or by pride. So that no matter how highly you speak, your thought is not really up there but down here, then you are not spiritually evolved. True spiritual growth happens when the mind comprehends higher and higher truths about God. That's why it is important to meditate. The Bible says, I meditate on your word. Night and day I meditate. Because it is through the changing of the thinking process that deeds, words, and actions will begin to change. Kaya sa pag-iisip, ang challenge mga kapatid ay ito. Malinis ang inyong lengguwahe, pero malinis ba ang inyong isip? Our language may be sanitized, but are our thoughts really clean? Because we can be as good only as our thoughts, not as our words. Because words can be deceptive. And it is God who sees our thoughts. And it is through thoughts that we connect to the spiritual world. That's why it is important to discipline the mind. Pag nabago ang pag-iisip, magbabago ang lahat. You want people to change? They must decide to change the way they think. And how can we help? By changing the stimuli around them so that their response may at least be directed towards a desired result. Kung sila ay pinapakain natin ng spiritual food, ang tendency makakain sila noon at ang lumabas sa kanila ay spirituality. Kaya paulit-ulit natin sinasabi yung kahalagahan ng testimony kaysa sa ipanalangin mong baguhin siya ng Diyos. Uulit-ulitin ko mga kapatid, hindi po ang ating pagkilos o pananalita ang tunay na sukatan, ang ating pag-iisip. Kaya ang sabi ng Panginoon, well, you teach do not commit adultery, but I'm telling you, if you look at a woman lustfully, you already committed adultery with her in your mind. So, the Lord is not looking at the physical restraint that you put upon yourself, because He sees that in your mind, you're already entertaining adulterous thoughts. And that has been already committed as far as God is concerned. Because in the spiritual world, in the world of thoughts, it already happened. Although it only lacks the physical manifestation in the material world. Tatandaan niyo po, there is a spiritual body and there's a physical body. Kaya mahalaga ang pagbabantay sa ating pag-iisip. 1 Thessalonians 4:11-12. In encouraging people to change to God, make it your ambition to lead a quiet life, so that your daily life may win the respect of outsiders. And only when there is that kind of respect
will we be able to earn the right to be heard. And faith comes from hearing. So we must earn the right to be heard. And we earn it by leading a quiet life. Not a troublesome life, so that we don't become meddlers and gossip mongers, mga pakialamero at nanggugulo at mahilig makipagdebate, sapagkat hindi uuwi yan sa pagbabagong loob ng ating kapwa. So let us not ask God to perform an invasive procedure by asking Him to change people's minds. Our divine and urgent tasks are, one, to change our own minds first. That we can do. That we can ask God to do because it has our consent. It has our submission. Then it can be done. Change our own minds toward God and godliness. Colossians 3:10, put on the new self, which is being renewed in the knowledge, in the image of its Creator. Patuloy na isuot ang mga bago nating pagkatao araw-araw. Kumbaga yung balat, hindi ba naluluma yan, hinihilod, ini-exfoliate dahil luma na. So we continue to do spiritual exfoliation every day, that we always wear new skin. Our newly created person continuously being renewed by God's power and grace every day. And what else can we do? Be the salt of the earth, be the light of the world. As Matthew 5:13 and 14 says, you are the salt of the earth, you are the light of the world. When we perform that divine task, duty, and privilege, we help people to decide to change. So inspire, influence, teach, lead, and empower others to make similar decisions of godliness. But I, you, me, we all change first. That is an important step to take, that you change first. Then show other people the way. How many of us could be praying that God would change our loved ones? Instead, we can do what is doable and what agrees with what is revealed in the Bible as to how God deals with men. Help people so that they can make their own decisions to change. Meron po ba tayo na mga katangian o kapintasan na nagiging dahilan para tanggihan ng tao ang mga mensahe ng Diyos? Madalas po nangyayari yan, mga kapatid, kung minsan hindi naman nyo ayaw yung ibinibigay, pero ayaw nyo yung pinanggalingan o nagbigay, tinatanggihan nyo tuloy. Pero kung gusto nyo nagbigay, kahit hindi nyo naman gusto yung ibinigay, pinapahalagahan nyo rin. So kung tayo po ang nag-aabot, nagbibigay ng salita ng Diyos, gaano karaming beses na natatanggihan dahil tayo pala ang ayaw at hindi naman Diyos ang tinatanggihan. Nadadamay lang tuloy yung katuruan dahil dun sa ating sariling image. Meron naman, I have encountered mothers who would talk to me, a particular mother in front of her son, and says, Pastor, you talk to my son, he's very hard-headed. So, what do you think of me, a magician? In front pa of the subject. Meron man naman sabi, ito mga anak ko, tikas-tikas ng ulo, Pastor, baguhin nyo nga ito. Pagsabihan nyo nga. Siyempre, lalong titigas ang puso ng bata dahil pinapahiya. Kasi ko kaya matigas ang ulo ng batang ito dahil yung nanay niya, ang style. No? Kahit siguro hindi matigas ang ulo mo, titigas nga eh. At paninigasan mo para lamang ikaw manalo doon sa contest na iniimbento niya. Gaano ba naman kahirap na solohin ako, yung pong anak ko, maraming problema, ano bang pwede natin gawin? Pero para sabihin mo sa harap ng bata, o kaya may problema. Dahil sa style. Meron naman ako nakita sa isang Christian bookstore na karatula, books that can change your life. Sabi ko, how presumptuous. Why does this bookstore presume that everybody wants to change? Of course, you might feel that you're spiritually superior and you know better than most people, and because of your spiritual superiority, you know that they should all change, but from their point of view, do they like to change? So they will not enter your bookstore. Because now this is an imposition to presume that everybody needs to change and that everybody wants to change. So ano po ang tinutukoy ko dito, mga kapatid? Sometimes yung style natin ang nagpapahirap sa mga tao para lumapit sila sa Diyos.
Katulad din ng mga incorrect prayer, Diyos ko, baguhin niyo po ang asawa ko, baguhin niyo po siya, baguhin niyo po ito. Kung maaari lang sigurong sumagot ang Diyos, sinabi ko ba na ginagawa ko yan? Bakit yan ang dinadasal mo? Di ba ang sabi, if we pray according to God's will, He hears us. So even our prayer must be patterned after God's revealed will about Himself. Kaya mahalaga mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Gustong-gusto nating magbago ang mga mahal natin sa buhay. Pero unahin muna natin baguhin ang ating sarili. At kung nagkaroon na kayo ng mga konting mga pagbabago o marami-rami na rin, patuloy tayong magbago sapagkat hindi nila kayang debatehin ang isang pabuti ng pabuti na pamumuhay. Kahit hindi tayo marunong magsalita o mag-preach, kung ang buhay po natin ay maayos na maayos, magkakaroon ng encouragement ang mga tao sa paligid natin na sila man magbago. Pero hindi tayo pupunta sa buhay ng may buhay sabing magbago ka, magbago ka, magbago ka. Dahil sa inis na lang nila sa atin, kahit siguro gusto nilang magbago, titikisin tayo at hindi sila magbabago. Kadalasan yung style natin ang nagpapalayo sa mga tao sa Diyos. Aming Diyos, kami po'y nananalangin. Inilalapit namin sa iyo mga mahal namin sa buhay, mga kakilala, maging mga di gaanong mga malapit sa amin. Pero alam namin kailangan magbago para lumapit sa inyo. Unang-una, Lord, turuan niyo po kami na maging magandang patotoo. Na sa aming mga pamamaraan ng pakikitungo sa kanila, huwag kaming kainisan. Huwag kaming maging mapilit. Sapagkat kung kayo nga, iginagalang niyo yung free will na ibinigay niyo sa amin. Isipin din namin ito tungkol sa aming kapwa. Inilalapit namin ang mga kapatid namin ngayon, Panginoon, na maaaring gumagamit ng otoridad, kapangyarihan para kumontrol ng kapwa-tao. Kami na mga anak mo na nananalig sa iyong katotohanan, ipaalala nyo na kayo nga hindi kumokontrol sa amin. Kaya turuan nyo rin kami, Panginoon, na luwag-luwagan ang hawak sa mga tao. Maski sila'y pakain namin, tinutulungan, ay huwag kami mag-Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Tularan namin ang inyong halimbawa. All of us, O God, that you have empowered to have influence over others, teach us not to control people. Teach us not to take away from them their basic character as a human being created by you, and that you have given people freedom. While we want an orderly society, an orderly organization, orderly families, teach all of us, especially those who have authorities, to know our limits and not to interfere in the very personal freedoms of people around us. Teach husbands and wives not to suffocate and choke each other. Teach parents not to play God and even exceed your role as God, O God, in the lives of their children. Teach us, O Lord, to respect even people who disagree with us. And teach us to respect the time and the timing in which people grow and change. Teach us to be patient, especially concerning the spiritual growth of people around us. That we don't plant seeds and then unearth them to see if they're growing, but give them time to grow. Ipakita mo sa amin, Panginoon, din ang pananagutan namin na kung nais naming magbago ang mga tao sa aming paligid, kami muna ang mauna. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung ano sa mga ugali natin ang tagal-tagal lang nandyan ay dapat magbago. Pagkatapos nagtataka tayo, may mga kapwa tayong hindi nagbabago. In some moment of prayer, let's think about our own stubbornness. And let's surrender to the Lord the things we should have surrendered long ago. Our brands of hard-headedness that might have been making it difficult for other people to be inspired to change. Let's reflect in moments of silence. Salamat din, Panginoon, dahil maaari kaming manalangin para sa mga taong talagang sa tingin namin ay kailangan ng pagbabago. Inilalapit namin sila sa iyo ngayon, hindi para kayo ang magbago sa kanila, kundi para turuan nyo kami kung paano sila maaabot.
Let us pray for people, especially people close to you, that you really believe needs a lot of changing to do. And let us pray to God that God may give us wisdom how we may, in our own capacity, inspire and encourage them to change without imposing on them. Let us review the way we interact with them and the way we deal with these people and see if there's any area of improvement that we must ask God to help us do. Magbulay-bulay tayo at isipin kung ano ang mga maaari nating itulong sa ating kapwa. At kung meron tayong dapat na hakbang na gawin, palinawin sa atin ito ng Diyos. Alalahanin niyo mga kapatid ang mga tao ngayon na talagang kailangan ng pagbabago. At hingan niyo ang Diyos ng karunungan kung papaano kayo magagamit niya. Aming Diyos, ang mga mahal po namin sa buhay, mga kakilala na higit kanino man kayo po ang nakakakilala sa kanila. Patawarin niyo kami kung sa aming kagustuhan na sila ay magbago ay kuminsan ay sobra kaming namumilit. Kuminsan ang pamamaraan namin ay hindi siguro nila nagugustuhan. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, nang maging kasangkapan niyo kami upang sila ay maabot at kami ay maging tulong, hindi hadlang, para magpasya sila na lumapit sa inyo at patuloy na magbago. Mga ugali namin na namimilit, nang hihiya kuminsan, mga ugali namin na nagmamadali, ituro mo sa amin ang paraan na kaiga-igaya, katanggap-tanggap, at nawapagpalain mo po ang aming mga pamamaraan. At sa sandaling ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat kami. Sino man sa inyo, mga kapatid, ang meron ng talagang masasabi niyo malaki, dramatic na pagbabago, salamat sa Diyos. Gusto kong tumayo kayo at magpapasalamat tayo. Sino yung nagkaroon ng halos imposibleng pagbabago pero nagbago, salamat sa Diyos. Sa tulong ng Diyos at sa inyong pagsuko sa Kanya ay nagkaroon ng pagbabago, inyong pag-iisip, pamumuhay, tumayo kayo at ipananalangin natin, ipasasalamat natin sa Diyos. Ipatotoo sa ating mga kapatid na kumikilos ang Diyos. Siya nga ay nagbabago para sa mga taong handang sumunod at magpabago. Praise God for those who are standing, who else would like to stand and say, "Oh Lord, I praise you because you, as I obey you, have really changed me in many ways." Let us celebrate the Lord's goodness and we're going to pray and we thank God. Panginoon, masdan niyo po ang iyong mga anak. Ang pagtayong ito, pagpapasalamat po sa inyo. Pagkilala sa kabutihan ninyo. Isang pamaraan ng pagpapasalamat, Panginoon, na sinasabing kayo ay buhay na Diyos, kumikilos at pinatotoohan. Kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng itinatayo ng mga taong ito. Alam niyo kung bakit. Salamat sa inyo. At nawa, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na nagkakaroon ng mga hirap na espiritual, ma-realize ang mga dapat gawin. Sa inyo tumawag at sumunod. At nawa, kung meron ngayong mga kapatid na merong dapat baguhin sa kanilang buhay, kami, Panginoon, ay nagkakaisa sa panalangin na nawa kumilos po kayo sa kanila. Salamat sa inyong pagtayo. Maupo na kayo at patuloy tayo sa diwa ng panalangin. At ngayon naman, bilang pangwakas sa panalangin, nais ko na ipanalangin ang mga kapatid na kayo mismo nahihirapan sa isa o dalawa o ilang larangan ng inyong buhay na magbago. Pero kayo ang nagsasabi sa Panginoon ngayon na, Diyos ko, ibinibigay ko po sa inyo ang aking buhay, ang aking puso. Turuan niyo ako, gusto kong sumunod sa inyo, baguhin niyo po ako. Ibinibigay ko sa inyo yung aking will, and let your will be done in my life. Whoever has a great struggle about spiritual change, and now your will, you want to surrender to God and ask Him, Lord, let your will be done. I ask for your power. You stand right now because we're going to pray for you. God is here and God dispenses blessing. Praise God. Who else would like to say, Lord, I decide, I like to change, but I cannot on my own, so I ask you to help me. And I will open my heart and my mind and my life to you and to your chosen instruments so that I may change. Masdan nyo na naman, Panginoon, itong mga pagtayong ito. Mga anak mo naman na kumikilala na meron talagang kailangang pagbabago sa buhay. Pero dahil sa hina ko minsan ng loob, hina ng katawan, hina ng desisyon, at sa lakas kung minsan ng mga nasa paligid, hindi makapangyari ang pagbabago.
Ayon sa iyong kapangyarihan, O Diyos, ayon sa iyong pangakong binitawan, ayon sa iyong mga salita, bigyan mo ng kaliwanagan ng mga anak mong ito. Ipakita mo kung anong dapat baguhin at kung ano ang paraan para magbago. Buksan mo ang mga matatay nga sa iyong salita. Maging ang puso nila ay maging bukas sa mga taong gagamitin mo upang sila ay iyong maturuan, makakay, mapalakas. Lord, we ask for this kind of change. And these people who stand before you, custodians of the free will that you have given to them, surrender that will right now and ask you, let your will be done. Lord, may your power be made real. May you reveal the ways through which changes can happen, and may these changes glorify you and lift all of us up. Pagpalain mo ang mga tao ito, Panginoon. Palakasin mo ang mga kahinaan. Patalinuhin mo, Panginoon. Bigyan mo ng kakayahang makilala ang mga tukso at bigyan mo, Panginoon, ng lakas ng loob na magpasya na gawin ang tama. Pinupuri namin kayo, O Diyos, sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Kayo'y Diyos na nagbabago at nagpapabago sa taong nagsusuko ng kanyang kalooban sa inyo. May your will be done. Praise you, Father, in the name of the Lord Jesus. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang What God Doesn't Usually Do.
pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran da ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran da ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyong buwan, ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa diliman o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
Bakit dahon ng niyog ang gamit sa Palm Sunday? Ang galing kasi ng mga Pilipino na gamitin kung ano yung available. Yun ang marami tayong dahon. At saka yun ang pinakakamukha ng mga palm na dahon na ginamit sa pagtanggap sa Panginoon sa Jerusalem noong siya ay pumasok sa lungsod na ito. Pero ang mapapansin natin, higit lalo yatang maganda ang mga palaspas na gawa sa dahon ng niyog kaysa doon sa mga dahon ng oliba na ginamit sa original entry into Jerusalem. Kaya napakaganda ng mga palaspas sa mga Pilipino. Ito isang metaphor ng ating pagiging Kristiyano at Pilipino na magkasabay. Nagkaroon tayo ng observance niyang Palm Sunday, pero indigenous materials at folk art ang ginamit natin sa pag-express nito sa palaspas. Bigyan mo ako ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!